O Rans, ikaw na munang bahala sa kapatid mong si Rico. Bantayan mo ng maayos yan. Huwag na huwag mong paglalaruin sa labas at baka malingat ka at mabundol. Yan ang tricycle. Pakainin mo rin ng maayos at painumin ng vitamins niya. Walang patid na sabi sa akin ni Mama habang pinapanood ko siya sa paglalagay niya ng mga damit niya sa traveling bag. Mailang beses niyo nang sinabi yan sa akin. Nakamot-kamot sa ulo na sabi ko. Huwag po kayong mag-alala sa amin, Rico, dahil kaya na namin ang mga sarili namin. Ang tinutukoy na Rico ni Mama ay ang bunso kong kapatid na 7 taong gulang. Pauwi kasi si Mama sa Manila at papangayong aral dahil namatay ang nanay ni Mama. Bali lola namin, hindi kami maaaring sumama dahil sa parehas kaming may pasok ng kapatid ko at nagkataon na exam week pa. Isa pa may tinatapos din akong thesis. Maya-maya ay lumabas na ng banyo si Papa. Tapos ka na bang mag-empake, Lilia? Tanong ni Papa kay Mama. Patapos na ako. Sandali lang, sabi nito. Teka, nasaan ba si Rico? Nasa salas po, nanonood ng SpongeBob, sagot ko. Nang matapos si Mama sa pag-iimpake, ay iniwan ko na sila sa kwarto nila para makapagbihis. Nagpunta ako kay Rico at nakinood ng TV. Ilang sandali lang ang lumipas, ay lumabas na sila ng kwarto. Si Papa ang may bitbit ng traveling bag. Agad kaming tumayo ni Rico para ihatid sila sa labas. Niyakap kami ni na Mama at Papa. Sana naman po hindi magalit si Lola ko rin kasi hindi kami makakasama, sabi ko. Ngumiti si Mama at kinulo ang buko. Maiintindihan naman kayo ng Lola niyo, Rans. Alam niyo kung gaano siya kabait nung buhay pa siya, diba? Tumango ako at malungkot na ngumiti. Minsan lang kasi namin nakakasama ang Lola namin na yun. Bukod kasi sa malayo ang lugar namin sa kanila, ay hindi pa kasundo ni Mama ang kapatid niyang babae na nag-aalaga kay Lola ko rin. Nadadalaw naman namin si Lola roon, pero maswerte ng isang beses sa isang taon. Huwag kang mag-alala, Rans. Si Lola ko rin yun na lang pupunta dito sa inyo. Natatawang pananakot ni Papa. Papa, pinandilatan ko siya ng mga mata. Hay nako, Henry, tinakot mo pa ang mga bata. O sige, Rans, aalis na kami at baka gamihin kami masyado ang mga bilin ko, ha? Sabi ni Mama at umalis na sila. Inilipat ko sa kwarto ko ang TV ng gabing iyon. Wala namang pasok kinabukasan kaya okay lang na manood ako buong magdamag. Maatapos kong pakainin, painumin ng vitamins at linisan ng katawan si Rico, ay pumunta na kami sa kwarto. Rico, dito ka muna matutulog katabi ko, ha? Sabi ko sa kanya. Palagi kasing katabi ni na Mama na matulog ang kapatid ko. Kahit may sariling kwarto na siya. Matatakotin kasi. Tumango siya. Opo, Ate Rans. Pero ate, pwede po ba tayong maglaro muna bago tayo matulog? Ha, bakit maglalaro ka pa? Gabing-gabi na. Kaya nga dito ko nilagay ang TV para malibang ka habang nagpapantok. Please ate, please. Nagmamakaawang sabi niya. Hay, mukhang hindi ko kayang i-resist ang kakyutan ng kapatid kong ito. Pinisil ko nang may kasamang panggigigil ang kanyang pisngi. Naku, kung hindi ka lang cute, sige na nga. Anong laro ba ang gusto mo? Tago-taguan. Sigurado ka? Opo ate, kasi hindi ako sinasali ng mga bata sa labas kapag naglalaro kami ng tagu-taguan. Masyado ba daw akong bata? Kaya please ate, laro tayo ng tagu-taguan. Oo na. Yehey, thank you ate. Ako ang tatago, tapos hahanapin mo ako. Sabi pa nito. Pumayag na lang ako sa gusto ng kapatid ko. Mabuti na lang si Gawin yun, kasi kapag napagod siya sa kalalaro, ay siguradong makakatulog na siya. Mas okay na ito kaysa pagbasahin niya ako ng storybook para makakatulog. Ang boring kaya na yun. Baka ako pang unang antukin. Hindi nagtagal ay nagsimunala ang laro naming tago-tagoan ni Rico. Isinubsob ko na ang mukha ko sa kama para makapagtago na si Rico. Nang matapos na ako sa pagbibilang ng hanggang 10, ay nagumpisa na akong hanapin siya. Narinig ko na lumabas siya ng kwarto kaya alam kong wala siya rito. Rico, nasan ka na? Pakantang sabi ko. Nakita kong nakaawang ang pinto ng kwarto ni na Mama. Napangiti ako. Mukhang hindi ako mahihirapang hanapin ang kapatid ko. Ang galing ko talaga. Pagpasok sa kwarto ni Mama, ay hindi ko na binuksan ang ilaw dahil tama ng liwanag na nagmumula sa labas. Napansin ko na nakabukas ang closet at bagyang gumagalaw pa ang pinto niya. Naku naman, talagang hindi ginalangan ng kapatid ko ang pagtatago niya. Walang challenge. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa closet. Ipinasok ko ang kamay ko sa loob at hinawi ang mga nakahangar na damit. Nang may makapaan kong kamay ay hinawakan ko yun. Huli ka, Rico. Malakas kong sigaw, sabay tawa. Hinigot ko siya pero parang ang bigat-bigat niya. Hindi ko na pinansin na malamig ang kamay niya. Basta panay ang hila ko sa kanya, pero hindi ko siya may labas sa closet. Doon ako biglang kinabahan
Ano ba, Rico? Lumabas ka na nga dyan. Ate, anong ginagawa mo dyan? Biglang nang tayo ang balahibo ko sa buong katawan nang marinig ko ang boses ni Rico sa likuran. Nanlaki ang mga mata ko ng paglingon ko. Ay nakita ko nakatayo si Rico sa pintuan. Mabilis kong tinignan ng kamay na hawak ko at napasigaw ako nang malakas nang makita kong hindi iyon kamay ng isang bata, kundi kamay ng isang matanda. Dahil kulukulubot na yun, bibitawan ko na sana ang kamay pero ito naman ang humawak sa kamay ko. Mahigpit ang pagkakahawak niyon kaya lalo akong napasigaw. Rico, tulong, sigaw ko. Sa pagsigaw ko na yun ay agad din naman akong binitiwan ng kulubot at malamig na kamay. Tumakbo ako kay Rico at tumakbo kami papunta sa kwarto ko habang karga ko siya. Magkayakap kaming napasiksik sa kama. Naginginig ang buong katawan ko sa sobrang takot at sa bilis ng pangyayari. Alam kong hindi tao nasa closet ni na mama. Alam kong isa siyang kaluluwa. Sa malamig at kulubot na kamay na yun, naisip ko na baka yun si lola ko rin. Dinadalaw kami. Ang hilig ko sa pakikinig sa musika ay natigil. Simula nang mangyari sa akin ang nakakakilabot na pangyayaring iyon. 4 lang kami sa bahay. Ako, si Ate Kayla, si Mama at si Papa. Isang call center agent si Ate Kayla. Habang ako naman, sa edad kong 19 ay naghahanap na ako ng trabaho para naman kahit paano ay makatulong ako sa pamilya. Isang araw nagulat kaming lahat nang lumabas si Ate Kayla sa kwarto niya na puro pantalang braso. Iyon pala'y maraming ani sa kanyang kama at pinagkakagat siya. Agad itinapo namin ang higaan dahil baka kumalat pa ang mga ani sa ibang parte ng bahay. Kayla, doon ka muna matulog mamayang gabi sa kwarto ni Cheryl habang hindi pa napapalitan na yung kama mo. Total naman ay malaki ang higaan niya. Sabi ni Mama kay Ate. Pumayag naman ako sa gusto ni Mama. Gano'n na nga ang nangyari. Nang gabing yun sa kwarto ko natulog si Ate Kayla. Nakauliglian ko nang magpatugtog ng mga favorite kong K-pop song gamit ang cellphone ko na nilalagyan ko pa ng speaker para mas malakas. Ang weird ko, pero mas nakakatulog ako kapag maingay. Hindi yun nagustuhan ni Ate Kayla, kaya naman bumalik ko siya ng bangon at pinagsabihan ako. Ano ka ba naman, Cheryl? Pwede bang patayin mo na yung sounds mo? Sa tingin mo makakatulog ako niyan. Alam mo naman na maaga pang pasok ko, diba? Naiinis na sabi niya sa akin. Pero ate, ako naman ang hindi makakatulog kapag pinatay ko yung music. Sanay na ako na maingay kapag natutulog ako eh. Nakalabi ko namang katwiran. Kakamot-kamot na bumaba ng kama si Ate Kayla. Isusumbong kita kay na Mama. Banta pa niya na lumabas ng kwarto. Maya-maya ay kasama nang bumalik ni Ate si Mama. Sinabihan ako ni Mama na patay na ang patugtog ko, pero hindi ako nagpatinag. Nangatwiran ako ng kwarto ko yun at ako ang masusunod. Wala silang nagawa, kaya naman magdamag na nakatakips ng unan sa tainga si Ate Kayla. Kinabukasan pagka-uwi ni Ate Kayla ay nagulat na lang ako nang bigyan niya ako ng kulay itim na earphone. Agad ko naman ay tinanong niya kung para saan yun. Para sa ating dalawa. Naiwanan kasi ng katrabaho ko kahapon. So kinuha ko na lang. Marami naman siya na yan eh. Mag-earphone ka na lang mamayang pagtulog natin para makatulog ako. Grabe hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa sound ng Cheryl. Sabi ni Ate Kayla, mukhang magandang idea nga itong earphone. Parehas kaming mag-benefit ni Ate Kayla. Oras na ng pagtulog. Tulad kagabi ay sa kwarto ko pa rin muna matutulog si Ate Kayla. Nauna na siyang matulog sa akin dahil may pasok pa siya kinabukasan. Nanood pa kasi ako ng 2 Vibes. Bago ako mahigay, kinuha ko ng earphone na ibinigay niya sa akin kanina. Isinaksa ko yun sa cellphone at inilagay ko sa may tainga. Pagka-play ko ng music, wow, okay to. Mas okay ka pala kapag naka-earphone kasi mas kulong sa tainga ko iyong pinapakinggan ko habang nang ipikit ko na ang aking mga mata para matulog. Nagising ako nang may maramdaman akong parang may kumikiliti sa tainga ko. Hindi ko alam kung anong oras na, pero madilim pa rin. Pupungas-pungas na kinapangan ko ang tainga ko. At nalaman ko na naroon pa rin ang earphone. Papatulog na uli ako nang may marinig akong bumubulong sa tainga ko, kasabay ng music na papakinggan ko. Parang boses ng isang lalaki na may malaking boses. Bumangon ako dahil baka naman nasa kwarto ko si Papa. Pero wala siya. Tingnan ko si Ate Kayla na tulog naman. Maya-maya na wala na ang bumubulong, kaya humiga na uli ako. Eksaktong pagpikit ko ay muli ko na namang narinig ang bumubulong. Parang nanggagaling yun sa loob ng earphone. Kinikilabutan na tinanggal ko sa tainga iyon. Pinakinggan ko ang paligid pero wala akong narinig na bumubulong. Ibig sabihin ay sa earphone ko siya naririnig. Tingnan ko ang earphone at huminga ng malalim. Hindi naman kaya epekto na ito ng palagi kong pakikinig ng music. Siguro nga. Isinalpa ko uli ang earphone at muli ko na namang narinig kasabay ng music
ang lalaking bumubulong. Pero sa pagkakataong ito ay medyo malinaw na. Pilit kong iniintindi ang ibinubulong ng lalaki. Sumama ka, sumama ka, sumama ka sa akin. Hindi ko alam pero parang natatakot ako sa narinig ko. Sumama raw ako sa kanya. Pinakinggan ko uli na mabuti. Sumama ka sa akin. Sumama ka. Sumama ka sa akin. Hanggang sa bilang na wala na yun. Pati ang music na pinapakinggan ko. Tumahimik ang buong paligid. Sa sobrang tahimik ay narinig ko ng sariling tibok ng aking puso. Sumama ka sa akin sa kamatayan. Napasigaw ako sa sobrang takot nang may biglang sumigaw na lalaki sa airport. Agad kong tinanggalin yun at tinapon sa sahig. Napasiksik ako sa ate ko dahil para magising siya. Cheryl, ano nangyayari? Bakit ka sumigaw? Takot na yumakap ako sa kapatid ko. Yung earphone ate, may lalaki. May lalaki. Nanginginig kong sabi. Nang gabing iyon ay tinapon na namin ang earphone. Pinagtapat kasi sa akin ni ate Cheryl. Nang may-ari ng earphone na yun ay kasama rin sa trabaho na nagpakamat.